Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Masakit ang ulo ni Jonas nang magising siya. Pagtingin niya sa orasan sa kwarto ay nakitang hapon na. Lalo yatang sumakit ang ulo niya. Hindi siya kailanman nagising ng ganong oras. Pero sa ginawa kagabi, hindi nakataka-taka iyon. Ipinagpasalamat na lang niya, naligtas pa at nakatulog pa rin sa bahay niya kahit hindi talaga maalala kung paano siya nakarating doon. Lumabas siya ng kwarto at doon ay nakitang kaibigang si Riker na prenteng nanonood ng TV sa sala. Nang maramdaman ang presensya niya ay lumingon ito. "Salamat naman at nagising ka na." Hinawakan ni Jonas ang ulo. "This is the worst hangover ever." Tumayo si Riker. "Ganyan talaga. Hindi ka naman sanay uminom eh." Iginaya siya nito patungo sa kusina. "Nihanda ko na mga kailangan mo para gumaan ang pakiramdam mo." Tumaas ang isang kilay ni Jonas. "What's gotten into you? Bakit tila concerned ka sa akin?" Nagkibit balikat ito. "Ilang buwan din akong hindi nagpakita sa inyo. Gusto ko lang na makabawi. Isa pa, kaibigan mo ko. Para na tayong magkakapatid. Ito ba ang nagagawa ng pag-aasawa sa'yo?" Naging isang malaking pasabog para sa kanila ang ginawang pag-amin ni Riker kagabi. Madalas na happy-go-lucky si Riker. May hawig ang ugali nito kay Easton na siyang pinaka-playboy at malaro naman sa grupo nila. Pero ngayon ay nakita niyan tila seryosong-seryoso si Riker. Ngumisi ito. "Sabihin na natin na ginawang mature ako noon. That hard, huh?" Tumawa ito. "Hindi madali ang pinagdaanan ko nitong mga nakaraan, Jonas. Mahirap tanggapin na ipinagkasundo ako ng mga magulang ko sa iba, na nagpakasal ako sa isang babaeng wala naman ako nararamdaman." Sandaling natigilan si Jonas sa sinabi nito. "Was it hard? I mean, you getting into an arranged marriage? Like hell it was, beyond your worst nightmares." Lalo na at pumuntong hininga si Riker. "Unti-unti ko na naman natatanggap iyon. Huwag na nating pag-usapan. Gusto kong malaman ng tungkol doon. Ganoon ang magiging lagay ni Mindy. Ayaw kong malaman na naghihirap siya." Sa kabila ng pagsisinungaling at pagkawala ng tiwala sa nobya, gusto pa rin ni Jonas ang makabubuti dito. Ayaw niyang isipin na maghihirap at masasaktan ito. Ngumiti si Riker. "Isa sa mga dahilan kung bakit ako narito. Gusto kitang makausap na masinsinan tungkol dyan. Pero bago yon, gusto ko muna na maging malinaw ang isip at maging maayos ang lagay mo. Kumain ka muna at pagkatapos ay maligo." Sinunod niya ang sinabi ni Riker. Pagkatapos na magawa iyon, ay pumunta uli sila sa sala para mag-usap. "Unang beses ko makita na saktan ka ng ganoon, Jonas. Hindi ko nagustuhan iyon. Pero hindi ko rin magugustuhan kung hahayaan mo na lang na magiging ganoon ang sitwasyon. We deserve to be happy." Bumuntong hininga siya. "She chose her own path. Itinago niyang lahat sa akin. Ni hindi man lang niya ako pinagkatiwalaan para ipaglaban siya." Lubos na ikinasama ng loob ni Jonas iyon. "Naiintindihan ko si Mindy, pero sa tingin ko ay pinili lang niya ang maaring makabubuti sa pamilya niya. Ganoon din ang nangyari sa akin. Hindi ko man ginusto ito, pero dahil sa pagmamahal ko sa pamilya ko, naging selfless ako." Napalunok si Jonas. May punto si Riker. Kung makabubuti para kay Dr. Elvira na magpakasal siya sa isang taong hindi niya mahal, gagawin din siguro niya. Malaki ang pagmamahal niya sa ina. Ganoon din si Mindy sa pamilya nito. Ang tanging pagkakamali lang ni Mindy ay sinunod lang nito ang gusto ng mga magulang para dito. Tiniis ng dating nobya ang sakit para sa mga ito. Just like Riker, he became selfless. Pero hindi ibig sabihin na tamang ginawa ko ang ginawa namin. Lalo na sa lagay nyo na meron din na masasaktan. Naging mahina si Mindy para ipaglaban ka. Pero babae siya. Most girls are weak. Ikaw ang lalaki, malakas ka, at kung mahal mo talaga siya at naniniwala ka na ganoon din siya sa'yo, gagawin mo ang tama. Ipaglalaban mo siya sa kabila ng lahat. Matagal na hindi nag-react si Jonas sa sinabi ng kaibigan.
ipaglaban. Sa una pa lang naman ay kaya niyang gawin iyon. Alam niyang mahirap, lalo na at pinagsabihan pa siya ng ina tungkol sa komplikadong relasyon at magiging risk niyon. Pero mahal niya si Mindy. Ayaw niya maging mahina kagaya na lang na nangyari sa mama niya at sa unang pag-ibig nito. Gusto niya maging masaya at hindi magsisisi sa huli kagaya ng ina na hindi na ipaglaban ang pag-ibig nito. Gusto niya magkaroon ng partner habang buhay at tanging kay Mindy lang niya nakikita ang hinaharap niya. Akma magsasalita na ulit si Jonas nang pinigilan naman siya ng susunod-sunod na doorbell sa condo unit. Inuna niya muna iyon bago sagutin si Riker. Pagkabukas sa pinto ay isang hindi inaasahang bisitang nakita niya. Mindy, agad na yumakap at nagsumiksik sa dibdib ni Jonas ang nobya. Umiiyak si Mindy. Nang tingnan ito ay napansin na mumula ang isang bahagi ng mukha nito. Napatiimbagang siya nang maisip kung bakit ganoon. Someone had slapped her. I'm sorry, Jonas. I'm so sorry. Naging malaking pagkakamali na saktan kita na hindi kita nagawang ipaglaban. Pero handa na akong gawin iyon ngayon. Hindi man sila pumayag. Gusto ko na ipaglaban ka. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya na mabuhay nang wala ka. Kaya ko nang tiisin ang gulo. Ang sakit mula sa pinakamamahal kong pamilya kung yun ang kailangan. Huwag ka lang mawala sa akin. I'm willing to fight for you. Nanatiling nakatitig lang si Jonas kay Mindy. Hindi makapaniwala sa mga narinig. Kilala niya ang nobya na babaeng madalas na nabubuhay sa takot. Kaya isipin na handa itong lumaban at alisin ang takot para sa kanya ay pinataba ang puso niya. Ang tanggapin nito ang ibinigay na sampal ng maaring isa sa mga magulang na humadlang sa pagmamahala nila ay malaking bagay para sa kanya. Tumingala ito sa kanya. Mahal mo pa rin naman ako, hindi ba, Jonas? Sasamahan mo ko sa pakikipaglaban ko, hindi ba? Puno ng pag-asa na sabi nito. Hinalikan niya ang noo ni Mindy. You don't have to worry about it, mi amor. My love for you is like a circle. It doesn't have an end. Hindi na malaya ni Mindy na nakatulog pala siya. Hindi naman katakataka iyon dahil na rin sa sitwasyon niya nang bigla na lang dumating sa condo unit ni Jonas. Naging masakit para sa kanya ang naging pag-uusap nila ng ama kanina. Dahilan para umalis siya ng bahay nila. Naintindihan niya ang galit ng ama. Umasa ito sa kanya. Nangako siya pero hindi na panindigan iyon dahil napagtantong hindi niya talaga kayang iwan na nobyo. Tanggap niya na nakatikim siya ng sampal na unang beses na ginawa ng papa niya sa kanya. Pero hindi siya natakot sa mga iyon dahil mas malaki ang kagustuhan niya ngayon na ipaglaban ang gusto. Gusto niyang maging matapang para kay Jonas, para sa pag-iibigan nila. At sa kabila ng dinanas, masasabi pa rin ni Mindy na maswerte siya dahil tinanggap pa rin ni Jonas sa kabila ng lahat. Pinagpahinga siya ni Jonas pagkatapos sila mag-usap kaya nasa kwarto siya ngayon. Nakita niya mula sa orasan nito na gabi na. Napagpasyahan niya lumabas ng kwarto. Pero bago pa nagawa iyon ay may dalawang boses siyang narinig na pumigil sa kanya sa akmang gagawin. I love your daughter, sir. I'm going to fight for her. Narinig niya ang boses iyon ni Jonas. Gulo ang aabuti na pagmamahal mo na ito sa anak ko, Mr. Tolentino. Naiintindihan mo ba yun? Boses naman iyon ng kanyang ama. Kung paano ito nakarating sa condo unit ni Jonas at nahulaan na naroon siya, ay walang alam si Mindy. Certainly, sir. But I'm willing to fight witches and dragons to have your princess. Ganoon ko po siya kamahal. Sinubukang buksan ni Mindy ang pinto ng kwarto ni Jonas nang makita mukha ng mga ito. Seryosong-seryoso mukha ni Jonas at inaasahan na galit naman ang papa niya. Pero mahinahon lang ang mukha ng huli habang matamang tinitingnan si Jonas. Alright, bumuntong hininga ang kanyang ama. Inaamin ko na nagkamali ako sa ginawa ko kay Mindy. Sinaktan ko siya at kinain ako ng konsensya ko dahil doon. Mahalaga para sa akin ang pagkapanalo ko sa eleksyon. Pero napagtanto ko na mas mahalaga ang anak ko sa akin. Nasaktan ako na nasaktan ko ang anak ko. And I'm really sorry about that. Iyon talaga ang dahilan kung bakit ako pumunta rito. Kumunot ang noo ni Jonas. Kasabay ng pagkunot din ang noo ni Mindy. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ng nobyo. Sinadya kong ipahanap kung saan ka nakatira. Dahil alam kong sa'yo pumunta si Mindy. Pagkatapos sa masakit na pag-uusap namin kanina. Pero hinanap ko si Mindy. Hindi para pagsabihan ko siya sa pagsuway sa akin. Hinanap ko siya dahil gusto kong humingi ng tawad sa kanya.
Gusto kong bigyan ng blessing ang pagmamahalan nyo. Simula pagkabata ay naging napakabait na bata ni Mindy. Lahat ng gusto namin para sa kanya ay sinusunod niya. Inintindi niya ang pagiging mahigpit namin. Sumunod siya sa lahat ng gusto namin. Kaya napag-isip-isip ko na ngayong may hinihiling siyang malaki, bakit hindi ko maaring ibigay iyon? Noon ko lang nakita na nag-stand up para sa isang bagay si Mindy. Kinalaban niya kami para sa'yo. Naging proud ako sa anak ko nang dahil doon. She finally has the backbone to fight for someone. Nagulat lang talaga ako kaya nagawa kong saktan siya. Pero nang wala na iyon ngayon, ang mahalaga ay ang kaligayahan ng anak ko. At dahil nakikita ko rin na ganoon ka para sa kanya, wala na akong dapat ipag-alala pa. Nagliwanag ang mundo ni Mindy sa sinabi ng papa niya. Napahawak siya sa dibdib sa sobrang tuwa. Gusto na niyang lumabas mula sa kinatatayuan para yakapin ito at si Jonas. Sa wakas ay wala na makakapigil pa sa pagmamahalan nila. Pero bago pa magawa iyon ay muli nagsalita ang kanyang ama. Pero hindi ibig sabihin ito ay masasabi kong maayos ng lahat para sa inyo ni Mindy. Naging opisyal na ang pagkakasundo ko sa kanilang dalawa ni Jervy. Jervy seems so interested in her. Isama pa na malamang inaibalita na rin niya sa mga kaibigan ang mangyari. Magiging malaking kahihiyan para kay Jervy at sa pamilya nito kapag umatras si Mindy. I understand, sir, and I'm going to take action. Ang mahalaga sa ngayon ay ang natanggap niyong tungkol sa aming dalawa. Wika naman agad ni Jonas. So much for being a responsible guy, naisip ni Mindy. Palagi na lang ganoon si Jonas at nakakaramdam siya na unfair na palagi nobyo na lang ang nag-e-effort para sa kanila. Samantalang siyang gumawa ng gulo. Sa halip na aminin ang tunay na nararamdaman, bago pa man maging opisyal ang engagement niya sa lalaking pinili ng ama, ay pinili niyang itago iyon at tanggapin na lang na hindi sila ni Jonas para sa isa't isa. Huli na ang lahat at maaaring gumawa iyon ng malaking damage. Kasalanan niya iyon at hindi dapat si Jonas ang gumawa ng aksyon para maayos iyon. It was time to do the right thing again. Lumabas si Mindy ng kwarto sa gulat ng dalawa. I heard everything and everything's going to be alright. Dahil akong gumawa ng gulo at hindi inagapan iyon, ako dapat ang umayos nun. Akong gagawa ng kilos. Kakausapin ko si Jervy. Magiging mahirap pero magiging worth it din iyon. It was time to be strong now. Malaki na siya. Hindi na lang siya ang Mindy na gulong-gulo pa ang isip noon. Gagawin niya ang lahat para maayos ang gulo na ginawa para sa pagmamahala nila ni Jonas. Nagpasalamat si Mindy na mabilis siya na pagbigyan ni Jervy na makausap ito ng masinsinan. Kinabukasan ng tanghali ay nakipag-lunch date siya sa binata. Naisip nilang si Jervy muna kausapin dahil ito naman ang papakasalan niya. Kapag nakumbinsi nila ang binata, ay parang nakumbinsi na rin nila ang pamilya nito. Naniniwala siya na mas may karapatan si Jervy dahil ito naman talaga involved sa bargain. Ipinapanalangin nga lang ni Mindy na sana ay maging madali lang iyon. Pumayag ang kanyang papa at si Jonas sa gusto niyang gawin. Pero kahit ganoon ay hindi siya lubusang pinabayaan ng mga ito, lalo na si Jonas. Umayon man ito sa kagustuhan na siya umayos ng gulo na ginawa dahil sa pagpayag na magpakasal kay Jervy ay gusto nito nakasuporta rin sa kanya. Nasa isang table sila, hindi kalayuan si Jonas at pinapanood ang pag-uusap nila ni Jervy. Gusto nito iyon para daw kapag hindi niya nagawa ng maayos ang pangungumbinse ay gagawa rin ito ng kilos. He wanted to back her up. I'm quite surprised. Namiso ba ako kaya isang araw pa lamang ang nakalilipas ay niyaya mo na ulit akong lumabas? Wika ni Jervy, puno ng kumpiyansa sa sarili. Nakangisi ito. Tiningnan niya ng mataman si Jervy. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang nararamdaman pa rin sa binata. Tama ba talaga ang maisip niyang may kahawig ito kay Jonas? Samantalang wala na siya sa sitwasyon nung unang pagmasdan ng tsura nito. Malaki talaga ang hawig ni Jervy sa nobyo, pero hindi niya maintindihan kung bakit. Alam niya na may kapatid si Jonas bago inampon ni Dr. Elvira, pero alam din niya na patay na iyon. Maari bang mabuhay ang isang matagal ng patay? Baka kahawig lang talaga niya si Jonas. Inalis ni Mindy ang iniisip. Huminga siya ng malalim. Hindi, Jervy. This was a serious thing. Tumaas ang isang kilay nito. Kailangan ko bang kabahan para dyan? If you have strong feelings for me, you should. Gusto ko na mag-back out sa kasal natin. Diretsyong sabi niya. Sandaling natigilan si Jervy. Maya-maya,
Ibahagi ng dilim ang mukha nito. Bigyan mo ako ng magandang paliwanag kung bakit. Sabi nito, I am in love with someone, Jervy. Hindi ko kaya magpakasal sa'yo na minamahal akong iba. Ayaw kong lokohin ka. Kaya hanggang maaga pa, ay ginagawa ko na ito. Tumiim ang bagang ni Jervy. Kinakabahan si Mindy dahil ramdam na hindi nagustuhan ng binatang paliwanag niya, pero gusto niya mag-isip ng positibo. At paano tungkol sa kasunduan ng pamilya natin? Alam mo naman siguro ang dahilan na pakikipagkasundo sa atin, 'di ba? It's for your family's sake too. Pumayag ba sila? Makakaya ba ng papa mo na mawala ang suporta ko at ng pamilya ko kapag hindi matuloy ang kasal? Pumayag na sila, Jervy. Pero alam ko na kahit ganoon ay hindi pa rin maayos ang lahat. Kasama kayo sa kasunduan. Ikaw, mas malaking pabor sa inyong gusto ko. Lalo na at baka naipagkalat mo na sa ibang lahat. Naintindihan ko rin naman na isa sa mga consequences na hinihingi ko sa iyo iyon. Alam ni Mindy na magiging mahirap iyon para sa kanyang pamilya, lalo na sa papa niya. Naintindihan niya, pero ipinangako niya na kahit ganoon, hindi man nila makuha ang suporta ng pamilya ni Jervy, ay gagawa siya ng paraan. Maaring malaki ang may tutulong talaga ng pamilya ni Jervy para sa pangarap ng ama. Pero hindi lang naman talaga iyon ang paraan. Hindi pa rin siya mawawala ng pag-asa na makakamit na kanyang ama ang pangarap nito, hindi man siya makapagpakasal sa isang politikong pamilya. Tama ka, hindi nga madali na desisyon nito, Mindy. Masyado ko nabigla sa sinabi mo, hindi ko ito inaasahan. I thought you were fine with it. Umiling-iling ito. It's hard to accept this. Jervy, hinawakan ni Jervy ang kamay niya. Pumuntong hininga ito, pagkatapos ay nagsalita. Hindi napigilan ni Mindy na mapaiyak nang marinig ang sagot at naging desisyon nito. Mga ka-felisidad, Mukhang tanggap na ng ama ni Mindy na ayaw na magpakasal kay Jervy. Pero paano naman ang political career ng kanyang ama? Paano na si Jervy? Pumayag kaya ito na hindi matuloy ang kasal? Abangan!